Yun o. Malakas. Kasi dito malikabok. Hello mga adik! Today ay magre-review na naman tayo ng isang device na kayang paganahin ni Thunderbox Galaxy 1000 Lite. Sa mga nag-aabang ng restock ni Thunderbox Galaxy 1000 Lite ay magre-restock sila nitong April. So abang-abang kayo kasi may darating na bagong stock nila. Alright, so ngayon ay magre-review na naman tayo ulit ng isang submersible pump. Yan. Nakaraan kasi ay nag-review tayo ng water pump, ngayon naman ay submersible pump. At ang maganda nito ay kayang-kaya niyang paganahin. Lalo ngayon kasi mahal ang kuryente, so dapat kayang-kayang paganahin ng simpleng solar setup kagaya ni Thunderbox Galaxy 1000 Lite. Right. So simulan na natin kaagad. Ito guys ay Pedrolini submersible pump. And ang maganda nito guys ay 400 watts lang siya. Kayang-kaya ng ating Thunderbox Galaxy 1000 Lite. Yun. Then 220 volt, 60 Hz. Then ang kaya niyang i-pump na taas ay hanggang 5 meter. Mataas na rin yun. So saktong-sakto siya sa mga may swimming pool, maliit na pool, kung gusto niyo i-pump out. Ayun, tapos sa mga bahay na mga may underground at binabaha. So maganda siya guys, tapos mababa lang yung wattage niya, 400 watts. Diba? Hindi siya matakaw. So kaya niyang i-pump out ay hanggang 7,500 liter per hour. Okay? So yun lang guys, wala na masyadong ano dito. Ito guys yung submersible pump. Ayun o, may nahulog. Then yung kanyang manual at yung kanyang outlet. So yun lang. And marami siyang variant. Okay. So ito yung pinakamababang wattage niya. For testing lang naman eh. Ito yung kanyang outlet. So pwede sa media, then di uno. O di ba? Okay, tapos pwedeng tanggalin. Ayan, meron siyang o-ring dito, merong o-ring dito. So pwedeng baliktarin pala. Elbow. Ayos, walang singaw. Maganda kasi nga mahaba yung kanyang wire, o diba? So pag isasawsaw mo sa swimming pool, then kahit malayo yung outlet, pwede. So sakaling mag-pump out ka sa mga underground ninyo, yung mga lower level, kahit hindi naman underground, basta yung binabaha, pwede siya. Okay? So dito meron siyang float switch. Ganyan. So kapag mababa na yung tubig, gaganyan, automatic siyang mapatay. Okay, mahaba yung wire niya guys. Oh. Ito yung kanyang inlet. Yan. Meron siyang ano dito, para hindi niya mahigop yung lupa. Right. Ito yung kanyang outlet. So dito yung nilalagay. Yun o. Made of plastic. So hindi na natin siya i-tear down kasi pag tinir down natin, masisira yung pagka-seal niya. Mas maganda, watertight pa rin siya. Siguro bubuksan lang natin dito sa impeller para makita nyo. Okay? At meron pa pala dito ano, ito meron siyang parang ano dito. Siguro dito ilalagay yan. Okay? Depende sa application, alam niyo. Ayun oh. Pedrolini submersible pump GS400. 400 watts siya, 220 volt AC, 60 Hz. Height maximum ay 5 meter, tapos quantity maximum ay 7,500 liter per hour. IPX8, gain size 35 mm. Malamang dito yan. Okay, so hindi na natin bubuksan dito kasi nga yung watertight siya. Ito lang. Then dito
Tatlo din lang. Pambahay lang to guys. Kasi may alam akong mga bahay na may underground tapos binaba lalo pag tag-ulan. Yan o. Tapos kung may swimming pool kayo, gusto nyo i-pump out yung tubig, pwedeng pwede siya. Ito yung kanya motor. And dito may o-ring siya guys, para dito sa kanyang lobby dito. Yan. Iyon no. Bilis lang siya i-assemble. Super easy. So magkano ba guys ang bili ko sa submersible pump na to ni Pedrolini? Ang bili ko dito guys ay mura lang siya. Nasa 1,885 pesos. So para sa mga interested, nandyan po sa description box or nandito sa screen, pindutin nyo na lang po kung gusto nyo bumili. Kasi napakamura niya. Then kayang-kaya ng solar setup natin. Ayun, alam nyo naman ngayon, usong-uso ng pagsusolar. So itry natin dito kung kaya niya. Ayun o. Dito kayo sasaksak o. Okay. Taas muna natin para suspense. Ito yung switch niya kasi. Float switch. Oh. Manda na siya, baliktad pala. Okay. So pag itaas natin, naandar. So pag naubos na yung tubig or di mababa ng tubig niya, di hihinto na siyang kusa. Ayun o. Hindi siya andar lang forever. So kapag binaha ka ulit, automatic siya tataas. Oh, di ba? So kayang-kaya ng ating solar setup. Oh, 'yun oh. Ilang watts ba? Oh, nasa 226 lang siya. Ayun oh. 226 kita ba? Di ba kayang-kaya ng ating maliit na setup kung sakasakali? Wire pa lang, Lodi. Haba na oh. Extension na. Hindi mo na kailangan ng extension dito kasi mismong wire niya extension na oh. Sulit. Lagay natin dito ito. Sakto. Iyon oh. Then, sausaw natin dito. So, i-try natin kung kaya niyang i-boot up na direct nakasaksak sa power station. Ayun o. Malakas. So, basa eh. Pwede na pang dilig. Yun. Anli tubig. Ang pinangkakarga ko dun sa sa mini pool ay yung maliit. Si Pedrolini na 0.5 horsepower. Then ito naman yung pinang-pound down, di pwede na. Pwede, ipandilig na ako dito. Pag may dumadaan kasi dito, malikabok. Ang magandang gamitin nyo dito yung yung nylon hose ba yun? Yung narorolyo siya na ma-flat. Yun ang maganda. Pero pag ganito kasi matigas oh.
Yung grounding natin. Diba? Lakas niya oh. Diligan ko sana sa taas, baka mabasa naman yung mga gamit ko sa loob kasi wag na lang. Meron naman si ano eh, yung car wash natin na si Predator. Ayos.